Kinabukasan halatang hindi nakatulog ang ating bida sa laki ng kanyang eyebag, nakababa pa ang pangbabang kasuotan habang nasa isip en tuluyan ng nayurakan ang kanyang dangal. Puno ng bakat ng mga galami ni Lilith ang buo niyang katawan habang hindi pa may proseso ng maayos sa isip ang nangyari. Pilit siyang bumanggag kahit naramdam ang sakit ng buong katawan dahil sa side effects ng pagbukas niya ng pintuan. Naalala pa niya ang walang pangalang demon god na nakainkwentro niya sa ABS, at kung hindi naging matagumpay ang negosasyon niya dito maaaring nakulong na din siya sa ABS. Gayunpaman pinasalamatan pa din ni Kang Wu ang nangyari dahil sa pamamagitan nito nagawa niyang ma-dever si Mamon. Agad niyang tiningnan ang status window upang tingnan ang kanyang mga natanggap. Kasabay ng pagka-dever kay Mamam na Soul Repeater trait at Prince Botserer trait ni Kang Wu at may kakayahan na siyang gamitin ang Power of Fire na dating kapangyarihan ni Mamon. Isa si Mamon sa pinakamakapangyarihang prince sa Hell, at ngayong nakay Kang Wu na ang mga kapangyarihang ito magiging madali na para sa kanya na harapin si Lucifer. Bukod sa bagong kakayahan kaunti na lang at tuluyan ng mapupunan ang ikalawang kondisyon ng demonic spirit, ang kailangan lang niyang gawin ay umabserba pa ng Snag Prince mula a Hell. Kasabay ng bahagyang pagpuno nito ay ang pagtaas din ng demonic energy stats ni Kang Wu sa 5 habang ang demonic energy ay umabot na sa 135. Umabot na din sa 82% ang pagbubukas ng daan patungo a Myriad Palace. Nang makita ang lahat ng ito hindi maiwasang matulala ni Kang Wu dahil sa puntong iyon kunti na lang at tuluyan ng manunumbalik ang seliado niyang kapangyarihan. Sa nakaraan hindi 100% nagamit ni Kang Wu ang kanyang kapangyarihan a kailaliman, gayunpaman ay nagawa niya pa ding maging pinakamakapangyarihan at maghari sa 9th Hell. Sa kasalukuyan naisip ni Kang Wu na kung magagawa niyang gamitin ng 100% ang kapangyarihan ngayon, mas magiging malakas siya at maaabot ang mas mataas na level kesa noon una. Bahagya pa siyang napangisi dahil sa tagumpay, gayunpaman batid din ni Kang Wu na sa kasalukuyan niyang lagay hindi pa niya kayang harapin si Baal na siyang unang ranggong prince sa Hell. Sa isang banda nasisigurado niyang kaya niyang harapin ng mag-isa si Satan at Lucifer. Yun ay kung ganun pa din sila sa naaalala niya nakaraan. Nang tumunog ang cellphone ng ating bida agad niya itong sinagot at nadinig na boses ng babaeng hindi nagpatulog sa kanya buong gabi. Inis nagkaagad na gumuhit sa mukha ni Kang Wu tanungin ni Lilith kung mapayapa ba ang nagdaan niyang gabi, na parabang hindi nito naaalala ang nang bawat galami niya sa katawan ng ating bida. Pagbangon pa lang niya agad niyang hinanap ka Lilith ang Power of Greed o ang Hell Tool na pagmamayari ni Mamon, ngunit sinabi ng babae na wala siyang nakitang Hell Tool sa lugar kung saan naglaban ang dalawa. Ngunit naisip din niyang imposible ito dahil walang kakayahang ganun ang gluttony gaano man ito kamakapangyarihan. At kung sakali mang na-dever niya ito nang di inaasahan, dapat ay nagkaroon siya ng lakas na katumbas ng Hell Tool ngunit wala naman siyang maramdaman na ganun sa katawan. May tayan sa man na masira ito ay napakaliit lang kaya't napapaisip si Kang Wu kung saan ito maaaring napunta, hanggang sa makaramdam siya ng pamilyar na init na nanggagaling sa kanyang demonic psyche. Agad niyang tiningnan ang loob nito upang makita ang impormasyon ng item, at doon napagtanto niya na tama ang kanyang hinala na doon ento napunta ang Power of Greed. Ang demonic psyche ay isang growth-type weapon at kahit madalas itong gamitin ni Kang Wu, nakalimutan pa din niya na meron siya nito. Matapos mapagtanto na may kakayahan siyang i-devour ang greed, napadilat sa labi si Kang Wu dahil puntong iyon kaya niya nading i-devour ang iba pang Hell Tool ng ibang princess. Nag-alala naman si Lilith sa kabilang linya at kaagad tinanong si Kang Wu kung muli ba siyang babalik sa lugar upang hanapin ang Hell Tool. Sinabi ni Kang Wu na hindi na ito kailangan saka tinanong kay Lilith kung saang ospital dinala si Sehon. Binuksan ng ating bida ang pintuan ng silid at paglabas pa lang niya bumungad sa kanya si Sola at Echidna. Sa tuwa ay napatakbo ang dalawa palapit sa kasabay na nagpatanong kung kamusta ang kanyang pakiramdam. Base sa reaksyon ng dalawa sigurado siyang hindi sinabi ni Lilith sa mga ito na nagising na siya nung isang gabi pa. Puno ng pag-aalalang sinabi ni Sola na hindi pa ganun kalakas si Kang Wu upang magpalakad-lakad, napansin naman agad ng ating bida ang itim na bilog sa mata ng babae tanda nang hindi nito pagtulog ng maayos sa loob ng hindi mabilang na gabi. Tanong ni Sola kung wala na bang nararamdamang sakit o kakaiba si Kang Wu. Sa isip-isip naman ng ating bida ay gusto niyang magsumbong na niyurakan ni Lilith ang kanyang pagkalalaki. Sinabi ni Kang Wu na ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang kalagayan ni Sehon,
Mula sa gilid ni Sehon nagsalita si Gaia at sinabing ilang araw na nilang inaalagaan nag-sword dragon ngunit hindi pa din ito nagkakamalay. Matapos makita si Sehon alam ni Kang Woo na talagang seryoso ang lagay nito sa tindi ng natamong pinsala. Putol ang dalawang kamay at balot ng benda ang buong katawan, ngunit alam ni Kang Woo na may magagawa siya upang tulungan ito. Sinubitan niya ang sariling daliri at tinapat sa bibig ni Sehon ang ilang patak ng dugo. Kasabay ng pagtaas ng kanyang level mas magagamit niya na ng maayos ang power of resurrection. Naramdaman nila Sola at Gaia ang malakas na enerhiyang bumalot sa paligid, kasabay nun utay-utay na tumubo ang naputol na kamay ni Sehon. Ilang segundo pa iminulat ni Sehon ang mata at kaagad siyang binati ni Kang Woo. Puno ng pag-aalalang bumangon si Sehon at una pang inalala ang kalagayan ni Kang Woo. Tumawa naman ito nang makitang maayos na ang kalagayan ni Sehon at wala nidang sakit pang mararamdaman. Sinabi din ni Kang Woo na patay na si Mamam matapos itong itanong ni Sehon. Bahagya niyang tinapik ang dibdib ni Sehon saka nagpasalamat sa malaking tulong nito sa kanya. Alam ni Kang Woo na kung hindi dahil kay Sehon maaaring iba ang kinahantungan ng mga bagay, masaya pa niyang sinabi sa isip na sa wakas ay nagbunga na ang investment niya dito. Sa isip-isip pa ng ating bida na mas magiging maganda kung sa paggising ni Sehon na ito ay may karagdagang kapangyarihan siyang na-awaken. Bigla namang natigilan si Sehon nang makaramdam ng kakaiba, at nag-aalalang sinabi na hindi niya maramdaman ang sarili niyang kamay. Namutla sa gulat ang ating bida sa kanaalala ang parehong development kung saan nanghina ang Snag Hero matapos makalaban ang makapangyarihang katunggali. Pumasok agad sa isip ni Kang Woo na panibagong pagtaas ng bandera ng pag-awakening ang nagbabadya kay Sehon. Matapos makarecover agad bumalik pag-ayensayo si Sehon, ngunit gaya ng inaasahan ni Kang Woo kahit na ang simpleng pagtaas ng espada ay nahihirapan siyang gawin. Humahanggos na naibagsak ito ni Sehon sa sahig saka puno ng pagkadismayang nagmura ng paulit-ulit. Pilit din niyang pinapatahimik ang bumubulong na boses sa kanya na kailangan niyang magpalakas. Sa kabilang banda nasa labas naman ng training room si Gaia at Kang Woo, at mula doon dinig nila ang paghihirap ng dismayadong sword dragon. 7 araw na mula nang pumasok doon si Sehon at hindi pa lumalabas, kaya't napatanong si Gaia kung ayos lang ba na magintay lang sila sa labas. Sagot naman ni Kang Woo na ito lang ang dapat nilang gawin, dahil walang ibang magtitiwala kay Sehon kundi sila. Ayon kay Kang Woo ang walang kwentang awa ay magdadala lang ng mas matinding paghihirap kay Sehon, kaya't payo niyang maghintay lang sila at pagkatiwalaan si Sehon. Nalulungkot man ay wala nang nagawa pa si Gaia kundi ang pakinggan ng mungkahi ni Kang Woo. Sinigurado naman si Kang Woo sa babae na walang dod ang magagawang lampasan itong lahat ng sword dragon. Batid ni Kang Woo na wala sa diksyonaryo ni Sehon ang pagsuko, una pa lang nang makalaban nito si Satan, si Halpa, at kahit pa si Mamon. Nasa bingit man ang kamatayan niya at imposible ang pagkapanalo ay nanatiling lumalaban si Sehon. Hindi dahil hindi nito kinakatakutan ng kamatayan kundi dahil may nais siyang maabot na kahit ang kamatayan ay kaya niyang pagtawanan. Hindi man naging maganda ang simula para kay Kang Woo at Sehon dahil sa hindi niya matanggap na isang bida si Sehon na nagtataglay ng kapangyarihan ng walang kahirap-hirap. Ngunit matapos makilala ang tunay na pagkatao ni Sehon pakiramdam niya ay parang tunay niya na itong nakababatang kapatid. Naniniwala siya na makakayanang lampasan ni Sehon ang paghihirap na kinakaharap at mas lalong magiging malakas. Gayunpaman, sa pananaw ng tuso nating bida hindi sapat ang maniwala lang at maupo sa isang tabi, kundi kailangan din niyang kumilos. Agad siyang nagpaalam kay Gaia at sinabing hapon na siya makakabalik. Nang itanong ng babae kung saan siya pupunta sinabi niyang susubukan niya ang bago niyang natanggap na kapangyarihan. Habang naglalakad paalis wala pang balak si Kang Woo na kumilos, kundi aantayan niyang lumipas pa ang mga araw kung saan mas magiging desperado at miserable si Sehon. Sa gitna ng pagkawasak nito na animoy hindi na kaya pang ayusin at wala na siyang magawa kundi ang sumiksik sa isang tabi. Yun lang ang tamang oras upang simulan ng bastardo nating bida ang lihim niyang plano.